Hello, welcome to Libra Philippines. So reading to for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter Libra. Take only what resonates. Mga gustong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Ako po, pwede rin ako, Madam Space P. Yan, search mo yan sa Facebook. Diyan ka pwede mag-inquire ng personal reading. This is love reading for Libra. Knight of Pentacles, Four of Wands. Well, magandang energy yung nakukuha natin dito. I see that you do have this, wait lang guys, inayos ko yung brightness. May paunti-unti kang actions na ginagawa sa sarili mo, no? Lalo na pagdating sa iyong career. I mean, nakakita tayo dito ng mga plano. Alam mo, magaling ka na eh. And I see that you do have resources, money. Money is coming. Tapos meron ka ng, yung iba sa inyo, no? Meron ka ng enough resources, hindi man pera. Pero you do have many resources ngayon na makakatulong sa'yo in order for you na ma-achieve yung goals mo. You just have to be more playful, no? Tignan mo, isipin mo mabuti, ano ba yung mga magagawa ko pa? At sino ba yung mga taong pwede pang makatulong sa akin para mas ma-reach ko yung goal ko, no? Because I can see that you can actually reach your goal nang ganun lang kadali, no? Unlike before, na pwedeng may mga ginagawa ka, may mga actions ka, bakit ganito, parang kahit anong gawin ko, ang hirap, gato ganyan. Pero ngayon hindi eh, nakakita tayo ng mas madali mong marireach yung goal mo, konting sipag lang, konti lang talaga. Kasi hindi na tayo nakakita ng masyadong maraming efforts ang kailangan mo. Dahil bihasa ka na sa kung ano man yan. And I don't know, yung iba sa inyo, pwede may kinalaman ito sa career, skills, talents, any goals in your life. Basta ito, magbibigay ito ng stability sa'yo. No? Pagdating sa love, sino tong person na kakonect mo? Death card is here. The Knight of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Scorpio energy is here with the Death card. This is a main energy. This is a major arcana. Knight of Cups. Well, nakakita tayo dito ng someone in the past really do likes you. Gusto ka niya. Yeah. And I feel like itong person na to from the past, gusto niya mag-take ng risk this time. No? Pwedeng dati, I don't know kung sinong ipinagtabo yan, pero meron eh. Hindi ko alam kung ikaw ang pinagtabo yan, siya ang pinagtabo yan, but I feel like this past person is may pagtataboy na naganap sa inyong dalawa, na hindi ko alam kung sino ang nagtaboy. Pero this person wants to take the risk this time, no, na maybe in the past, napagtabo yan. Ang connection na ito, hindi natuloy. So, ano yung emotions? You do have here the Queen of Pentacles, the Four of Cups. Oh, okay. Nakikita natin na Three of Swords. Kaya niya gustong mag-try sa'yo. Ngayon, mag-take ng risk. Is because with the Three of Swords, nasasaktan siya. The Star is here. And the Wheel of Fortune. So, nabago yung gusto niya. So, maybe in the past, lalo na kung ikaw yung pinagtabo yan, hindi ka niya ganun kagusto or hindi ka masyadong special sa kanya. No? Parang, nakikita ka niya as an ordinary person. Sabihin na natin ganun. Na I can have another person same as you. Katulad mo, kaya kong kumuha ng ganyan. Kaya kong makahanap ng ganyan. So, in short, in the past, nakakakita tayo ng pagmamaliit. Lalo na kung ikaw yung pinagtabo yan dito. Or ikaw yung hindi pinansin, inignore, binlock, or maybe hindi pinapansin ang mga comments or messages mo, more on sa social media. Pero ngayon, malaking pagbabago. Yeah.
And the Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. So medyo tahimik lang sa ngayon ito person na to, kalmado, wala pang actions. So yung iba sa inyo, ako ba yon? Ako ba yung sinasabihan? Pwede mapa-question ka pa nga ng ganon. Kasi pwedeng continuous yung wala siyang action. Pero sabi ko nga yung emotion niya na iba. Nasasaktan siya ngayon. And the Queen of Pentacles, this is you not focusing dito sa mga maliliit na bagay na may kinalaman sa person na to. And actually, may mga new person tayo na nakikita dumadating sa buhay mo, pero parang wala ka kasing pakialam sa ngayon when it comes to love. And, tell me more, ano yung, um, messages for you? Gusto ko makuha yung potential challenge ng connection na to. Challenge. The Hermit is here. So the challenge is, if of course, this is Virgo energy, you are more focused kasi sa sarili mo, at saka nandun ka na sa parang, alam mo yung hermit crabs, they're wearing a shell. So nandun ka sa parang, nilalagyan mo ng shell yung sarili mo. Hindi lang sa kanya, but when it comes to love, especially if you're single, hindi ka para i-open ng sarili mo basta-basta kung kanino man. And if ever, no, na itong person na to in the past will come back in your life, nandun na yung hermit mode mo, nandun yung maingat ka na ngayon na parang, ay hindi ako basta-basta ibibigay ko yung sarili ko dito sa taong to. The Five of Swords, this is Gemini, Libra, Aquarius energy. The potential challenge is maybe some of you kailangan i-cut off, or may mga bagay kang kailangan i-cut off sa buhay mo kasi tapos na yung um kumbaga tapos na yung role nila na dapat nilang gampanan sa buhay mo. May naitulong na sila doon. So, parang sapat na yun. Okay? In the near future, you do have here the Ten of Cups. The Tower. In the near future. In the near future. Three of Pentacles, the Ace of Swords, Ten of Swords, Seven of Swords, the Hanged Man is at the bottom of the deck. I feel like in the near future, something is going to end. Lalo na, pwedeng may kinalaman nito sa family. With regards to this person, nakakita tayo ng ending, like a past person. Parang kasi ayaw mo nang magulo yung isip mo, yung utak mo regarding sa kanya. And the Ace of Swords, you're focusing on new beginnings. The Three of Pentacles, nakikita natin growth regarding money. Maganda to. You should claim this. This reading is very wonderful. Kasi actually, Libras, they are known as the sign na people pleaser. No, hindi naman people pleaser na parang in a bad way. Sometimes, no, minsan. Pero, majority naman, people pleaser in a way na para peaceful lang ang lahat. Kasi Libras wants peacefulness lang. And, parang ngayon, hindi na importante ngayon kung ano yung sasabihin ng ibang tao. 'Di ba? You don't want to argue with anyone or who anymore na. Ang nakikita natin dito, focus mo ngayon is growth, financial growth. And so, may mga bago kang plano, may mga bago kang tinatry in the near future para mas ma-achieve mo pa yon, na magkaroon ng growth. Sino ba namang ayaw, 'di ba? And, alam mo, sa totoo lang, sasabihin ng iba dapat
matuto tayong makontento. Pero there's always room for growth eh, 'di ba? And yun yung nakikita natin dito sa'yo. No, hindi pwedeng komportable or kontento ka lang. Kailangan habang umeedad ka, habang buhay ka pa, you should continue on learning. Yan yung non-stop. I-enhance mo ang sarili mo, i-expand mo ang sarili mo, matuto ka ng matuto ng matuto ng matuto. Kasi yung learning, hindi lang naman sa school yan. Minsan kahit wag, wala ka na sa school, may edad ka, matanda, kahit anong age mo, as long as you are breathing, you're fine. 'Di ba? There's always room for learning. So, continuous yung learning na dapat mong gawin sa sarili mo. At nakikita naman natin, a lot of you, yun yung ginagawa. Hayaan mo na sasabihin ng ibang tao, never mind them. Ayun, pagdating dito sa past person na to, I can see na oo, nabago yung emotions niya. Nandun yung gusto niya mag-take ng risk. Pero, naiba na rin kasi. Kasi honestly, sa nakikita natin dito sa reading na to, hindi ka na ganon katanga sa kung paano ka nagpakatanga noon sa kanya. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.